Critical pa rin ang lagay ng assistant prosecutor na nadamay sa pamamaril ng isang Canadian sa loob ng korte sa Cebu City kahapon. Hiling ng mga kaanak ng biktima, imbestigahan kung paano naipuslit ang baril sa loob ng korte. Makibalita tayo kay Randy Gorion ng GMA Cebu. Tinamaan ng bala sa batok si Cebu Assistant Prosecutor Maria Theresa Casino nang mamaril kahapon sa loob ng Palace of Justice ng probinsya ng Cebu ang Canadian na si John Poe. Malala ang tinamong sugat ni Casino. Critical ngayon ang kanyang kondisyon sa Chongwa Hospital sa Cebu City. Ayon sa kanyang kapatid, hindi pa naoperahan si Casino dahil kailangan munang obserbahan ang kanyang kalagayan. May nakuha na raw na fragments ng bala sa sugat ng biktima pero hindi pa natatanggal ang mismong bala. Kailangan ngayon ni Casino ang dugo. Kasi ako may makadonate, we have the same blood type, and we're hoping makakuha po taog additional donors just in case. Hiling ng pamilya Casino, maimbestigahang mabuti ang nangyari. Gusto nilang malaman kung paano nakapagpasok ng baril sa loob ng korte ang gunman na nagbaril din sa kanyang sarili. I cannot blame the security, no? But for whatever lapses ng ilang nakuha, this should teach them a hard lesson to make the necessary changes. Bukod sa investigasyon ng Supreme Court, ipinag-utos na rin ng lokal na pamahalaan ng Cebu City ang masusing investigasyon sa nangyaring pamamaril. Dadagdagan na raw ang bantay sa government offices at maglalagay rin ng mas maraming security camera. Randy Gorion, Nagbabalita, Pilipinas.